mamaya iiyak na naman, no? Actually, ayun, nag-devotion and prayer ako, tapos sabi ko kay Lord, hindi po kasi ako totally prepared. Kanina lang ako nag-prepare, no? So, sabi ko, Lord, bigyan mo naman ako ng verse na gagamitin ko sa prayer and sa praise and worship mamaya. And then, ayun, sabi ko nga sa isip ko, i-google ko na lang kaya. Pero ang hinawakan ko yung Bible. Nag-ano ako ng Bible. Hindi naman kasi ako totally, yung mga verse, hindi ko naman siya totally memorize, no? So, yung mga books, alam ko naman siya. Then, nagpunta ako dun sa awit, no? Ayun, nakuha ko yung verse na binigay ni Lord, yung, the books and the verse na pwede kong gamitin sa praise and worship, no? Doon pa lang sa, napakaliit na bagay nito. Pero, syempre, yung tiwala na ibinigay mo sa Panginoon, hindi niya sinet aside, no? Binigay niya, sinagot niya agad. And, yun, nakaka-bless siya, no? Parang, kung tutuusin niya, sabi ko, Lord, tawag dito, thank you, kasi parang feeling ko, love na love mo ako. Kasi, kung iisipin natin, wala naman yan ang liit na bagay niyan, no? Pero no, kasi na-pray mo yan tapos bigla kang, nakuha mo yung verse na hindi ka naman magaling sa Bible, di ba? Nakuha yung verse. Yun lang yung nais kong i-share na, yung katulad dun sa, yung devotion kanina, Exodus 18, no? Kung hindi mo kaya, iyan mo sa Panginoon, humingi ka ng tulong. Di ba? Ayan, amen. Inaya ko lahat na tumayo. Tayo po ay manalangin sa Panginoon. Yes, the Lord God, we thank you, Lord, for this day, Lord. We thank you, Lord, for this new life. Yes, the Lord God, sa aming kalakasan na binibigyan mo sa araw-araw. Purihin ka, Panginoon, dakilain ka, Panginoon. Ikaw ay Diyos na mabuti, mapagmahal, Panginoon, sa amin. Tunay nga, O Diyos, na Ikaw lang ang aming kalakasan. Sa iyo lang nagmumula ang aming kalakasan, Panginoon, ang aming mga pag-asa. And we thank you, Lord, sa lahat ng blessing mo. Financially, lahat ng aspeto ng buhay namin, hindi ka nagkukulang. Ikaw ay sapat palagi, Panginoon. Pinapakita mo, Lord, na Ikaw ay laging maaasahan. Sa lahat ng panahon, Ikaw ay laging maaasahan. Dinadalangin ng Panginoon na patawarin mo kay Panginoon sa lahat ng pagkakasala, sa isip, sa salita, sa gawa, Panginoon. Nakikita mo ang puso namin, kalalagay ng puso, ng isipan ng bawat isa, Lord. We just want to thank you. We just want to praise you, Lord, na isla namin maglingkod, Panginoon, sa iyo. Nadalangin din ang Panginoon, ang iba naming mga kapatiran, Lord. Keep them safe, Lord, na makarating dito, makasama namin, upang ikaw ay papurihan, pasalamatan, at makapag-aral ng iyong salita. And we just want, Lord, na tago mo kami, Panginoon, sa iyong likuran. Ikaw na ba ang makita? Ikaw ang maitaas sa mga papuring aming iaalay sa iyo. Because you deserve all the glory and all the honor, Lord. Taring ako, Diyos, na hindi sapat ang buhay na to. Hindi sapat ang buhay na ito upang mabilingkod kami sa iyo. Sapagkat ginawa mo ang lahat sa aming upang kami maligtas. And walang makahigit doon, Lord. Ito lang po kami tinadalangin sa tanging pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Hallelujah. Ayan. Sabihin mo nga sa katabi mo, kapatid, excited ka na ba na maranasan ang presensya ng Panginoon? Ayan. Ayan. Basahin natin yung awit 63, verse 1. Sabi dito, O Diyos, Ikaw ang aking Diyos na lagi kong hinahanap. Ang uhaw kong kaluluwa ay tanging Ikaw maaanghangad. Para akong tuyong lupa na tubig ang siyang lunas. Amen? Kaya dun sa mga gustong rest day, magpahinga. Ito yung sagot dito. Ito yung rest day natin. Hanapin mo yung presensya ng Panginoon. Amen po ba? Hanapin mo yung presensya ng Panginoon. No? Yung joy and peace na nagmumula sa Panginoon, hindi kayang i-offer ng sanlibutan yan. Amen? Amen. Sama-sama tayo magpuri sa Panginoon. Hallelujah.
sumasamba sa'yo, sagad-sagara ng kasiyahan, tunay na nadarama ko. Amen, hallelujah. Ang banal na tahanan mo, ang hinahanap ng puso ko, kaligayahan di kayang buhin, sa'yo ko lang naman. Hallelujah, malaya na. Ikaw ang hinahanap ko sa buhay kong ito. Pag wala ka ay di makontento. Tuwing sumasamba sa'yo, sagad-sagara ng kasiyahan, tunay na nadarama. Ikaw ang hinahanap ko. Come on, church! Ito, pag wala ka ay di makontento. Tuwing sumasamba sa'yo, sagad-sagara ng kasiyahan, tunay na nadarama ko. Huling nating awitin sa Panginoon. Ang bawit at mapuri sa'yo, aking tugon sa pag-ibig mo. Langit at lupa sa'yo sasamba. O Diyos, purihin ka, nakita ka talaga. Ikaw ang hinahanap ko sa buhay kong ito. Pag wala ka ay di makontento. Tuwing sumasamba sa'yo, sagad-sagara ng kasiyahan, tunay na nadarama. Ikaw ang mga church hanap ko sa buhay kong ito. Pag wala ka ay di makontento. Tuwing sumasamba sa'yo, sagad-sagara ng kasiyahan, tunay na nadarama. Ikaw ang hinahanap ko sa buhay kong ito. Mga church ay di makontento. Tuwing sumasamba sa'yo, sagad-sagara ng kasiyahan, tunay na nadarama. Ikaw ang hinahanap ko sa buhay kong ito. Pag wala ka ay di makontento. Tuwing sumasamba sa'yo, sagad-sagara ng kasiyahan, tunay na nadarama ko. Amen. Tunay na nadarama ko. Tunay na nadarama ko. Hallelujah! Come on, church! Sabay-sabay tayo tawag sa Panginoon! Ang kailangan ko'y ang pag-ibig mo, o Diyos sa buhay ko. Ito ang kagalakan mo, ay kalakasan ko. Ikaw ang nais ko, ikaw lamang ang pupurihin. Come on, church! Ang pangalan mo'y dadakilain, wala na sa'yo maihahambing. Ang awit ko'y iyong dinggin. Hey! Langit ang aking nadarama, sa tuwing kapiling ka, ang puso ko'y sumisita. Kapag sa'yo'y sumasamba, langit ang aking nadarama, sa tuwing kapiling ka, ang puso ko'y sumisita. Kapag sa'yo'y sumasamba. Hallelujah! Hallelujah, Lord! Amen, hallelujah! Kailangan ko'y ang pag-ibig mo, o Diyos sa buhay
puso ko'y sumisita kapag sa'yo'y sumasamba. Amen. Hallelujah. Nabless ba tayo sa papuri natin sa Panginoon? Tayo ba ay masayang umaawit sa Panginoon? Amen. Patuloy nating awitan ang ating Panginoon. Ayan. Tunay nga na kapag tayo napapagod, ang hinahanap lang natin ay ang presensya ng Panginoon. No? Kapag tayo nanghihina, no? Yung presensya niya, ang iyakap niya, doon pa lang sapat na sa atin. Nagbibigay ito ng bagong pag-asa. Amen. Hallelujah, Panginoon. Purihin ka, Panginoon. Sa akin ay ninais mo, di ko inakalang ako ang pinili mo. Kahit sa madilim kong daan, tinawag ang aking pangalan. Oh God. Hallelujah, oh God. Kahit di kailangan sa iyong yakap, ako'y di nabibitaw sa iyong tawag. Laman ng puso ko'y ikaw, ginawa mo ang lahat kahit di man ako tapat. Pag-ibig mo sa akin ay sapat. Ano nga bang nakita mo na sa akin ay ninais mo? Di ko inakalang ko ang pinili mo. Kahit sa
nabibitaw. Come on, church. Itaas mo ang papuri sa Panginoon. Itaas mo ang papuri sa Panginoon. Puso ko ikaw, ginawa mo ang lahat kahit di man ako tapat. Pag-ibig mo sa akin ay sapat. Sa iyong iyanan ako'y di nabibitaw. Sa iyong lawan ang puso ko'y ikaw. Ginawa mo ang lahat kahit di man ako tapat. Pag-ibig mo sa akin ay sapat.
Palakpakan natin ang Panginoon. Bago po tayo umupo, tayo ay manalangin. Panginoon, salamat po muli. Ang salita mo ay aming pagbulay-bulay ang araw na ito ngayong hapon. Tinatagubilin namin ito sa iyo, Panginoon. Holy Spirit, turuan mo kami, buksan mo ang puso at kaisipan upang ma-absorb namin ang iyong banal na salita. Salamat po na marami sa pangalan ni Jesus. Amen. Pwede tayo maupo mga kapatid. Hallelujah. Parang pigil pa yung palakpak. Parang pinipigil pa. Okay. Purihin ang Panginoon. Paki-silence niyo muna yung mga cellphone. Pwede kayo mag-take note sa PowerPoint kung gusto niyo. Sino po dito ang nagbabasa ng Old Testament? Parang bihira natin mabasa yata yung Lamentation. Sa Tagalog ay Panaghoy. Ang sumulat po ng Panaghoy ay si Jeremiah din. Si Jeremiah, si Prophet Jeremiah. Ang pinakabatang propeta ayon sa history, siya po ang pinakabatang propeta sa edad na 17 anyos, kung di ako nagkakamali. Pinakabatang disciple naman ay si Timothy sa edad na 13. So, mga kabataan, wala pala sa edad dyan. Ang paglilingkod pala ay wala sa edad. Nasa calling. Amen. Sa Lamentation o Panaghoy chapter 3, verse 37 hanggang 38, paborito kong verse ito. Sa NIV Tagalog version, ito po ang sinasabi. Walang anumang bagay na nangyayari na hindi pinahihintulutan ng Panginoon. Ang kataas-taasang Diyos ang nagpapasya kung ang isang bagay na mabuti o masama ay mangyayari. Puri ng Panginoon. Hallelujah. Kinamulatan natin mga kapatid, bilang mga tao, hindi lang bilang Kristiyano, kundi kahit nung tayo ay hindi pa Kristiyano, kinamulutan natin yung mga pangyayari na halimbawa, mayroong nagbangga ang sasakyan o may nasagasaan. Kagaya nung minsan papunta kami dito, kailan lang, mayroong aksidente para sa may boundary ng Taytay, Muson, Angono. 4 ang patay. So, mga pangyayari mga kapatid na hindi natin inaasahan sa ating buhay. Ngayon ko na-realize mga kapatid, na wala palang aksidente. Ayon sa binasa natin, Lamentation, walang anumang bagay na nangyayari na hindi pinahihintulutan ng Panginoon. Ang kataas-taasan Diyos ang nagpapasya kung ang isang bagay na mabuti o masama ay mangyayari. Therefore, walang aksidente. Pero bawat pangyayari ay mayroong layunin ang Panginoon. Kung ikaw ay nabiyuda sa batang edad, wag nating questionin ang Panginoon. Yun po ang binigay ng Diyos sa buhay mo. Kung ikaw ay nabiyuda na senior citizen na, okay lang. Mga negatibang pangyayari sa buhay natin, wala pong natutuwang tao pag may nangyayaring negative sa buhay natin. Kung mayroong taong halimbawa, nakita natin na nasusunugan ng bahay, tuwan-tuwa pa, tumatalumpa, ay hindi po normal ang pag-isip nun.
Pero dapat natin tandaan na ang lahat ng nagaganap sa ating mundo, ayon sa ating binasa, ay nasa kapahintulutan ng Panginoon. Kaya ang topic natin ay may pamagat na permissive will of God. Permissive will of God. Pag sinabing permissive, nasa kapahintulutan ng Panginoon. Halimbawa na lang mga kapatid, dadako tayo sa ating body of the topic. Alam kaya ng Diyos na bibigay si Eva sa panunukso ni Satanas na nag-anyong ahas? Alam kaya ng Diyos yun? Siyempre, dahil ang Diyos ay omniscient. Pag sinabing omniscient, all-knowing. Alam niya ang nakaraan, alam niya ang kasalukuyan, alam na rin niya ang hinaharap. Amen. Yan ang istorya ni Adan sa ni Eva. Pero meron pa rin layunin ang Diyos dun. May mga layunin ang Panginoon, mga kapatid, na minsan inire-reveal niya, pero meron ding hindi. Saan yan sa Bible? Deuteronomy 29:29, may mga bagay kay Yahweh na siya lamang nakakaalam. Hindi na natin dapat alamin. Siya lamang ang nakakaalam. Iba ang Diyos, iba ang tao. Iba tayo, iba ang Panginoon. Sabi ka sa Isaiah, ang ways ng Panginoon, ang kaparanan niya ay higit na dakila kaysa kaparaanan ng tao. Kung ang kaparaanan ng tao ay umutang sa 5-6 para magkapera, ang paraan ng Diyos, magbigay ka ng tithes mo para ikaw ay pagpalain ng Panginoon. Paraan ng tao yun. Iba ang paraan ng Diyos. Si Adan at Eva pa lang yun. Paano na yung mga kwento ng buhay ng mga 12 lipin ni Israel? Alam niyo ba yung pangalan ng 12 na yun? Kung nagbabasa kayo ng Bible, alam niyo po lahat yun. Kabisado niyo. Ilan ang anak ni Jacob? Sinong gustong tumayo magsabi? Ilan ang anak ni Jacob? Labing-dalawa. Wrong mistake. Trivia. Pastor Nori, mahilig magpa-trivia yan pagka December. Ilan ang anak ni Jacob? 13. May isang babae, si Dina, yung na-rape. 12 yung lalaki. Doon sa 12 lipi ni Israel, meron pong isang highlight na kwento doon ay tungkol kay Joseph. Tignan natin ang mga pangyayari. Kung medyo dedirektahin natin ang istorya, ang sabi na Joseph sa mga kapatid, hindi kayo ang nagdala sa akin dito sa Ehipto. Chapter 45. Kundi ang Diyos. May 5 taon pang natitirang taggutom. 2 pa lamang ang nakakaraan. Pinaunan ako ng Panginoon dito upang maligtas ang marami, maligtas ang ating lahi. Pero kung titignan natin ang nangyari kay Jose, meron din siyang kasalanan. Anong kasalanan ni Jose? Si Jose, mga kapatid, marites din. Kinuwitikinto niya sa kanyang tatay yung mga ginagawa ng mga kapatid na kalokohan. Naging paborito tuloy ni Jacob. Pinagawan siya ng damit na maganda. Nainggit naman mga kapatid, gustong ipapatay. O patayin, ganun. Kung titignan natin yung buhay ni Jose, sa umpisa, hindi maganda, di ba? Pero tignan nyo, hinulog sa balon. Ang ginawa, si Judah ay hindi, sabi kunin na lang, yung kinuha yung si Jose sa balon. Nung pagbalik ni Reuben, akala niya, patay na si Jose dahil wala doon. Wala siya nung kinuha siya.
wala si Ruben nung iahon si Jose sa balon. At ibinenta sa mga Ismaelita o yung mga Madyanita. Kung titignan natin nangyari kay Joseph, puro negative, puro hindi maganda. Pinagbili, binili naman ni Potiphar, yung isang mataas na kawal ni Paraon. At kung titignan natin yung buhay niya, ginawan pa siya ng istorya ng asawa ni Potiphar. Inalaw ni Lord yun. Kaya nga permissive will of God sa isang magandang layunin ng Diyos. Kina Abraham, Isaac, Jacob, ano nangyari sa kanila? Yung kwento ni Abraham, yung pangyayari na hindi niya sinabi na asawa niya si Sarah, inulit din ni Isaac. Kay Abimelech, sinabi diyan na hindi rin niya asawa si Rebecca. Tignan niyo po yung mga pagtagpi-tagpi ng kwento. Hanggang dumating kay Jacob. Si Jacob nagkaroon ng anak na dalawang kambal. Paborito ni Jacob si Esau, paborito ni Rebecca si Jacob. At dumating sa pagkakataon na ibinenta yung birthright. Kaya ang ibig sabihin pala ng Jacob ay deceiver. Pero kung titignan mo, hindi si Jacob ang deceiver eh. Nagoyo lang siya ni Rebecca eh. Tignan natin mga pangyayaring ito. Doon sa pangyayaring yun, na 12 tribo na Israel, may lumitaw doon, may anak doon si Jacob na pinanggalingan ng ang lahi ng ating Panginoong Hesus. Sino yon? Mga pastora, alam na yan. Sino yung isa sa anak ni Jacob? Pang-apat na anak ni Jacob. Si Judah. Si Judah, hindi rin maganda ang kasaysayan. Kung kabasahin yung kwento ni Judah, nagkaroon siya ng anak dun sa kanyang manugang na si Tamar. Pero mga kapatid, lahat ng nangyaring yan ay nasa kapahintulutan ng Panginoon dahil meron siyang purpose. Kung babalikan natin ang panahon ni Josue, kung babalikan natin ang panahon ni Joshua, si Rahab, ang linya ni Jesus Christ ay lola niya, si Rahab. Yung prostitute. Yung nagtago sa mga tik-tik doon sa Jericho. Lahat ng titignan natin mga kapatid ng pangyayari, laging nasa bandang huli ang mabuting layunin ng Diyos. Yun na lang kay Moses. Napanood ni siguro yung 10 Commandments, mga kapatid. Si Moises po, mga kapatid, ay nag-aral sa UE. Alam niyo ba yun? Inampun siya ng anak ng prinsesa, siya ay kinuha sa tubig, pero si Moises ay nag-aral sa UE. Hindi sa University of the East. University of Egypt. Gawa ko lang ngayon. Wala sa Bible yun. Si Moises po, mga kapatid, ay lumaki sa marangal na pamilya. At nung siya ay nalaman niya na siya pala ay inampun nung anak ng prinsesa ng Paraon, nakita niya na may nag-aaway. Sino ka ba nakikialam sa amin? Sabi ng mga nag-aaway. Yung pala, bago nangyari yon, pinatay pala ni Moises yung Egyptian na nakaaway ng Hebreo. Tignan niyo Pero bakit ginamit ng Diyos si
Moises. Si Moises pumatay ng tao pero ginamit ng Panginoon. Siya ang ginamit ng Diyos para palayain ng mga Egyptian o mga Israelites sa Egypt. Sila po ay naging alipin within 430 years. Naalipin ang mga Israelita sa Ehipto. At nung tawagin ng Diyos si Moises, siya po ay 80 years old. 80 anyos na. At yung ministry ng Panginoon, ministry ni Moises sa Diyos, ay umabot ng 40 years. Bago sila, hindi nga siya nakapasok sa Kanaan eh. Natanaw lang niya. From Egypt to wilderness, 40 years old. 40 years. Nang si Moises nandun sa binan niya si Jethro, that is another 40 years. At nung tawagin na siya ng Diyos doon sa nag-aapoy na puno, doon sa Mount Sinai, doon binigay ang 10 Commandments, nagsimula uli yung 40 years hanggang doon sa bago pumasok ng Canaan. At siya ay namatay sa edad na 120. Kung titignan natin mga pangyayari, mga kapatid, napakadakila talaga ang layunin ng Diyos sa tao. Napakadakila ang layunin ng Panginoon sa tao. Kung titignan natin mga kapatid, maging sa kwento, sino nakakaalam sa kwento ni Samson sa Delilah? Sa hukom, sa aklat ng hukom. Si Samson pala ay may kahinaan, pero malakas na tao yan. Napakalakas na tao. Ang kanyang lakas nagmumula doon sa buhok niyang hindi pinuputulan. Pero si Samson pala ay may kahinaan. Tayo lahat ay may kahinaan. Pero yung ating kahinaan ay naging kalakasan natin. Tulad ni Samson. Ang kahinaan ni Samson, akala natin nung pinutulan siya ng buhok, hindi. Nanghina siya talaga, physical. Nung pinagtapat na niya kay Delilah na ang kanyang lakas ay nagmula doon sa kanyang buhok na hindi ginugupitan, nung makatulog si Samson, yung kasabwat niya Delilah ng mga Pilisteo, pinutulan yung buhok ni Samson at nanghina ang kanyang katawan. Pero ang kahinaan ni Samson, mga kapatid, hindi dun sa buhok na nagupitan. Ang kahinaan ni Samson ay babae. Si Delilah. Maraming lalaki ang kahinaan ay babae. May mga babae din ang kahinaan ay lalaki. Nakakita lang ng gwapo, wow, crush ko yun. Pag nakakita ng maganda katawan, magandang mukha, yun ang type kong babae. Kaya ang kahinaan ni Samson ay si Delilah. Isa pang permissive will of God. Ang huling hukom o judge ng Israel ay walang iba kundi si Prophet Samuel. Si Samuel, mga kapatid, tatlo ang kanyang ginagampanan. Propeta, judge, priest. The last judge of Israel is Samuel. Pero ang mga tao, mga Israelita, ay ayaw kay Samuel. Gusto nilang magkaroon ng haring mangunguna sa kanila. Sa chapter 8 ng 1 Samuel, mababasa niyo yun. Bigyan mo kami ng hari, sabi ng Israelita kay Samuel. Anong sagot? Sumanggiw ni si Samuel sa Panginoon. Sige, bigyan mo sila ng hari. Dahil hindi ikaw ang inaayawan ng mga yan. Matitigas ang ulo na yan. Ako ang inaayawan. Pag nagre-rebelde pala ang tao sa leader, ang Diyos ang kanyang pinagre-rebeldahan. Dahil ang naglagay sa leader na yun ay walang iba kundi ang Panginoon.
Bigyan mo sila ng hari, ito mangyari sa kanila. Kukunin ng mga hayop, gagawin sundalo ang lahat ng kalalakihan. Hindi pare, basta kami may hari. Ano nangyari? Nagkaroon sila ng hari. Kaya si Saul, mga kapatid, a permissive will of God, the King of Israel. Hindi yan siya ang perfect will ng Panginoon. Ang perfect will ng God ay si David. Si Saul ay permissive will. Tignan mo nangyari sa kanya. Hindi naging maganda ang katapusan ng kanyang buhay. Si David sa kabit si Bathsheba. A man after God's heart ang tawag kay David. Pero nagkasala din. Anong kahinaan ni David? 7 na nga yung asawa niya eh. Sa kanilang kultura, pwede mag-asawa ng marami, basta dalaga. Hindi po adultery ang tawag doon, concubinage. Halimbawa, hari ka, asawa ka ng marami, si Haring Solomon pinakamaraming asawa. Alam niyo po, original na asawa ni Solomon, 700. 300 ang kabit. O maid servant kung tawagin. Si David, adulterer na, murderer pa. Pinapatay pa yung asawa ni Bathsheba na si Urias para mapatakpan yung kanyang kasalanan. Pinilagay sa unahan ng labanan. Hindi niya alam na may propeta ang Diyos na nakakaalam. Ang Diyos na nakakaalam at ginamit si propeta Nathan upang i-rebuke si David. Si David naman, ang kaibahan, nung nalaman siya nagkaasala, taos-puso naman yung kanyang paghingi ng tawad sa Panginoon. Hindi kagaya ni Saul. Nagkasala si Saul pero hindi humingi ng tawad eh. Si David nagkasala sa Diyos pero humingi ng tawad. Kaya na-compose ni David yung Psalm 51. Create in me a clean heart, O God. And when you right spirit within me, yun, Psalm 51 po yun. Punta naman tayo kay Job. Si Job, mga kapatid, pinagmalaki ng Diyos kay Satanas. Anong sabi ni, nakita mo, palit-palito, tinanong siya sa Satanas ng Panginoon. Ang sagot ni Satanas sa Diyos. Ang sabi ng Diyos kay Satanas, nakita mo ba ang lingkod ko si Job? Walang katulad. Anong sabi ni Satanas? Kaya lang sinasamba ka niyan eh. Pinayayaman mo eh. Subukin mo tanggalin kanyang kayamanan pag hindi ka itakwil. Sige, gawin mo lahat. Huwag mo lang siyang sasaktan. Hindi nagtagumpay si Satan. Dahil si Job talagang faithful. Talaga ang kanyang panampalataya ay sa Panginoon. Hindi nagsalita ng kontra sa Diyos. Pangalawang pagsubok. Kaya sinasamba kayo, malusog ang katawan. Subukan mong galawin ang kanyang katawan pag hindi ka sinumpa. Sige, gawin mo lang. Gusto mo sa kanya, huwag mo lang siya papatayin. Tinubuan ng piksa si Job. Piksa ba yun o anong sakit sa balat yun? Pero mga kapatid, mayroong huling pagsubok kay Job. Hindi po yung sakit sa balat. Ano yung huling pagsubok kay Job? Ayun, baka hindi nyo alam, di papaalam ko na. Nag-revelation lang ni Lord sa akin to. Nung binabasa ko yung Job chapter 2, verse 9. Ang sabi ng asawa ni Job, walang pangalan. Manatili ka ba bang tapat sa Diyos mo? Sumpay mo ng Diyos mo at mamatay ka na, sabi ng asawa. Anong sagot ni Job? Hindi mo alam pinagsasabi mo. Bakit? Puro kasaganaan lang bang tatanggapin natin?
Di ba natin tatanggapin kung may pagdurusa o paghihirap? Si Yahweh ang nagbigay, si Yahweh ang babawi. Purihin si Yahweh. Kailanman ay hindi nagsalita si Job laban sa Diyos. Ngayon, pumasa siya dun. Ang huling pagsubok ni Job ay yung asawa niya. Mahal sa buhay. Wala na yan, wala na eh. Matay mga anak, nawala yung kayamanan, tinubuan pa siya ng sakit sa balat. Nagtanong ako kay Lord sa espiritu ko, Lord, bakit mo kaya tinira yung asawa ni Job? Bakit di pa sinamang pinatay dun sa mga anak? Bakit kaya hindi pa sinamang tamaan ng kidlat kagaya nangyari sa mga anak? Yung naager na asawa ni Job, may layunin ng Panginoon. Doon talaga na-testing yung integridad ni Job, yung kanyang righteousness. Siguro si Job, bakit ikaw susundin ko? Bakit? Meron akong Diyos na sinusunod, hindi ikaw. Maaaring ganun sinabi. Okay, mga babae, huwag kayong ma-offense sa sabihin ko. Mawala ba niya asawa ko, makakita pa ako ng ibang asawa. Baka ganun si Job, no? Pero ang Diyos hindi pwedeng mawala. Hindi ko pwedeng idakwil ang Panginoon. Tama o mali? Sabi nga anong iba, mahirap daw, madali daw magkaroon ng asawa. Pero mahirap magkaroon ng kapatid o mga anak. Pwede mo raw palitan yung asawa mo ora mismo, pero yung anak, kapatid, hindi. Bagamat hindi lahat ng kapatid ay mabubuti kapatid. Hindi lahat ng anak ay ganun din. Iba-ibang ugali. Sa isang pamilya, may iba-ibang ugali ang mga anak. Sa totoo lang. Amen. Tama o mali? Mayroon dyan kahit parang bayawak na hinihila mo sa lungga para madala mo sa fellowship. Kasabihan ni Kuya Roger yan eh. Para ka nang hihila ng bayawak sa lungga. Alam niyo ang bayawak pag nasa loob ng lungga, hindi mo basta mahila yan. Nakakapit sa lungga. Ilang beses mo inimbitahan o dumalo sa fellowship. Ang daming dahilan. Amen. Kung gusto, may paraan. Sabi nga, kung ayaw, maraming dahilan. Ang mga taong ayaw talaga sumunod, hindi yan maubusan ng dahilan. Hindi, may pupuntahan ako, ganito. Ayaw lang talaga. Amen. Kaya kung minsan tayo mga kapatid, tayo sinusubukan din ni Lord para sa ating mga mahal sa buhay. Asawa mo, anak mo, kapatid mo, binan mo, manugang, pagsubok lahat yan. Halimbawa, ikaw ay may manugang ka. Halimbawa lang ha, andito yung manugang ko eh. Hindi naman ikaw ang tinutukoy ko, no? Song leader. Halimbawa lang to, pangkalahatan. Maraming biyanan at manugang na hindi nagkakasundo. Sa totoo lang. Bihira ang binan at manugang na magkasundo. Lalo na kung nagsama yan sa loob ng bahay. Isang bahay. Laging merong problema sa isa't isa. Ito si Job, sa kay asawa niya, pagsubok sa kanya, huling pagsubok yung asawa niya. Kung bumigay kaya si Job, sinong mapapahiya? Ang Diyos. Pinagmalagi ng Diyos si Job kay Satanas. Pero alam ng Diyos na hindi bibigay si Job. Pinahintulot lang mangyari yon, pero alam niya na hindi bibigay si Job. At kung titignan yung buhay ni Job,
Bandang huli, nawala na sa eksena yung asawa niya, hindi na nabanggit doon. Ang nakalagay doon, nagkaroon pa ng maraming anak, dumoble pa ang mga kayamanan, lahat doble. Dahil napagtagumpayan ni Job yung pagsubok. Ibig sabihin, pag pinagmalaki tayo ng Panginoon, iba-back up tayo ng Panginoon. Pag pinagmalaki tayo ng Diyos, ibig sabihin, mayroong magandang katangian na nakikita sa atin ng Panginoon. Pero pag hindi, makawala nga. Nakita ng Diyos yung puso ni Job na hindi siya magsasalita ng laban sa Diyos kahit anong mangyari sa buhay niya. Saan ka naman nakakita ng asawang ganun? Sumpay mo ng Diyos mo't mamatay ka na. Siguro kung hindi ako born again, pag gano'ng asawa ko, tatapo ko sa bintana. Pero sumpay mo ng Diyos mo't mamatay ka na. Amen? Ngayon, mga kapatid, punta naman tayo sa buhay ng mga New Testament. Kay Pedro, ano ang kaibahan ni Peter sa kanila Judas Iscariote? Parehong apostol yan ng Panginoon. Ang kahinaan ni Peter ay impulsive, mainit ng ulo, dalintado, agresibo. Minsan napagkakamalan ng mga pastor sa pulpito, nagkakamali sila minsan ng pagtalakay o pagpapaliwanag tungkol kay Pedro sa kay Judas. Napagpapalit nila eh. Yung salitang ipinagkanulo sa salitang pinagkaila, magkaiba. Sa English, denial and betrayal, magkaiba. Kung si Judas, pinagkanulo si Jesus. Kay Pedro, pinagkaila si Jesus. Minsan nagpagpapalit ng mga pastor, mga nasasalita sa pulpito. Minsan narinig kong ganyan. Pinagkanulo ni Pedro si Jesus. Mali, hindi pinagkanulo, pinagkaila. 3 times nga eh. Pagkatapos kumanok. Si Judas, pinagkanulo. Binitray niya. Pero bakit ang tanong? Bakit nangyari yun? Ang Diyos ang nakakalam ng lahat. Minsan may narinig ako kung pastor, kawawa naman ang papel ni Judas. Nagbikti tuloy si Judas. Yun ang kwento niya. Yung kwento ni Pablo, mga kapatid. Kilala niyo si Pablo, Apostol Pablo. Hindi po kasama sa original na 12 apostol ng Panginoon. Si Pablo, kung tawagin, ay special calling ng Diyos bilang apostol sa mga Gentiles. Kung nagbabasa kayo ng Bible sa Acts chapter 9. Pero bago nangyari yan, si Pablo, mga kapatid, ay persecutor ng mga mananampalataya sa Israel. Mga early Christians ang kanyang pinipersecute. Kung titignan natin ang pangyayari, mga kapatid, hindi natin pwede questionin ang Panginoon. Lord, bakit si Pablo na persecutor? Ginawa mong lingkod mo. Anong pakialam mo doon? Di ba? Diyos yan eh. Siya may plano nun eh. At kung susumain natin ang lahat ng lingkod ng Diyos, maging sa luma o sa bagong tipan, lahat po ay nagkasala. Isa lamang tao ang hindi nagkasala na naglingkod din sa Ama. Sa pagiging tao, walang iba kundi ang ating Panginoong Hesus. Siya po ay sinless, walang kasalanan. Yun na lang ang kaibahan. Pero siya ay tunay na tao. Tunay na Diyos.
Pero kung titignan natin mga kapatid, mapaluma o bagong tipan, lahat po ng ginamit, lahat ng serba ng God ay nagkasala. Tayo, ngayon, sa ating buhay, ating istorya, sa ating buhay, hindi natin pwedeng sabihin hindi tayo nagkasala. Pero may nagbayad sa ating kasalanan. Ang ating Panginoong Hesus. Nung naging tao, tunay na tao, naranasan niya mauhaw, magutom, mapagod, napuyat, nasasaktan din ang kandamdamin, nagagalit din ang Panginoong Hesus. Ano yun ba? Nagagalit din ang Panginoong Hesus. Saan sa Bible yung nagalit siya? Pinagsisipa pa nga yun, pinagtataob yung mga mesa eh. Huwag niyong gawing palengke ang bahay ng aking ama. Paano? Nagpapalitan ng mga ano doon, kung ano-ano mga ginawang negosyo. Pero ang tawag doon ay godly anger o kaya righteous anger. Pwede kang magalit sa kasalanan, pero mahalin mo ang makasalanan. Ganun ang Panginoon. Galit lang siya sa kasalanan, pero mahal niya ang makasalanan. Kaya nga ibinigay niya ang kanyang anak dahil sa makasalanan tao. Ang gusto ng Diyos, maligtas ang tao makasalanan. Pero ang dapat magbayad sa taong makasalanan ay yung taong walang kasalanan. Ay lahat ay nagkasala. Sinong po pwede? Kaya yun ang purpose kung bakit naging tao ang Panginoon Hesus. Siya lamang po yung karapat-dapat na magbayad sa kasalanan ng sanlibutan ito sapagkat siya ay walang kasalanan. Palakpakan natin ang Panginoon doon. Hallelujah. Amen. Sa lahat, kung babalikin natin ang kwento ng mga lingkod ng Diyos, lahat po ay nagkasala sa Panginoon. Ang kagandahan lang, kapag tinawag ka ng Panginoon, ito ang palatandaan na tayo tinawag ng Panginoon. Kapag tayo nagpakumbaba, pinagsisihan natin ating kasalanan, nanumbalik tayo sa Diyos, tinatanggap natin na tayo nagkasala, patatawarin tayo ng Panginoon. Nasa Bible po yan. Kapag ikaw humingi ng tawad, patatawarin ka ng Diyos. Hindi tinatakbil ng Panginoon ang sinumang lumalapit sa Kanya sa anumang paraan. Naalala ko tuloy nung araw yung isang pastor namin na taga Mindoro. Nung mabon again yun, lasing. Nakakita ng kapilya ng mga Christian, mga born again, nagpapalakpakan, nagkakantahan. Nadaan lang siya doon. Galing siya sa inuman. Pumasok siya. Umupo pa sa harap pa. Sa harap pa umupo. Lasing malakas ang loob tamang-tama yung topic na kanyang na sinasabi ng preacher ay tumatama sa kanya. Galatia 5:19. Mga gawa ng laman. Mga kapatid, dun siya na born again. Pero lasing siya nun. Tumanggap sa Panginoon, pero nung after ng pangyayaring yun, yung pagka-encounter niya sa Panginoon, gradually nabago yung kanyang buhay. Hindi na siya manginginom, hindi na siya lasinggero. Totally binago siya ng Panginoon. Kasi siya ginawang pastor. Siya po ay taga Mindoro. May mga nakaraan tayo, mga buhay natin. May mga kasalanan tayo nagawa nung tayo ay hindi pa nakakilala sa Panginoon. Pero mga kapatid, tandaan natin, sapat ang pag-ibig ng Diyos. Sabi nga sa kanta kanina, nagpe-pray ko kanina, Lord, i-compare mo naman itong topic ko dun sa mga line-up na ito ni Ems. May nabasa akong linya na, pag-ibig niya ay sapat. Ang pag-ibig ng Diyos ay sapat. Hindi tinitignan ng Diyos kung gaano kalaki ang kasalanan natin. Pag gustong gamitin ng Diyos ang sino man sa atin, hindi yung kasalanan natin ang titignan niya. Anong gagawin niya? Pag ginamit tayo ng Diyos, babaguhin ka muna ng Panginoon. Kailangan mo na mayroon relasyon tayo sa ating Panginoong Hesus.
At kapag nagbago na at binabago na tayo ng Panginoon, andyan na. Yan na yung calling na ikaw ay handa na maglingkod sa Diyos. Alam niyo po, ang taong na tinawag ng Panginoon para maglingkod sa Kanya, hindi yan tatayo sa pulpito, sa harap ng pulpito. Hindi yan tatayo basta-basta. Hindi pa hihintulutan ng Diyos na ang tatayo sa harap ng pulpito hanggang ngayon ay lasinggero pa, may sigarilyo pa, naninigarilyo, nagdodroga pa. Hindi ganun ang Diyos. Hindi niya hayaan na ang tatayo dito, hahawak ng mic, gagamit ang Bible, pagkatapos ang galing pa mag-preach, pero yung kanyang sarili ay hindi niya mapag-aralan. Amen? Hindi ganun ang Diyos. Huwag kayong maglalasing. Pag nasa church lang, hindi lasing. Pero pag wala na sa church, lasinggero pa rin. Sabi nga, hindi mo pwedeng ibigay ang wala sa iyo. Malakas ang loob mo mag-share sa ibang tao kapag yung bagay na ginawa mo dati, napagtagumpay mo na. Hindi mo pwedeng i-share ang wala sa iyo. Kaya kung titignan natin mga kapatid, lahat tayo ay makasalatan. Pero pwedeng lahat tayo ay pwede rin gamitin ng Panginoon. Pero bago ka gamitin ng Panginoon, may babaguhin sa iyo. Pag nag-undergo na tayo, mga kapatid, kung sino nakalista sa life class ba yun? Nakikita natin, kung bukal sa puso natin ang pagsali sa life class, bago kayo magkarating pa sa SOL, mararamdaman nyo na kung paano kikilos ang Diyos sa buhay nyo. Siyam na lesson yan. Pag walang binago sa iyo ng Diyos, hindi bukal sa puso mo ang pagsali sa life class. Kasi power of God yan, power of the Holy Spirit yan. Yung mga teacher na gagamitin ni Lord, yan po ay gagabayan ng Holy Spirit. Hindi po basta magtuturo yan, nanggaling sa kanyang sariling knowledge. Ang knowledge manggagaling sa ating Panginoon. Ang salita ng Diyos na ating tinuturo, ang salita ng Diyos na itinuturo ng isang teacher o preacher ay may kapangyarihan na baguhin ang puso, ang buhay, ang isip ng bawat isa. Pero depende yan sa pagtanggap. Kahit sinong pinakamagaling na preacher tatayo dito, kahit pa si Jimmy Swaggart nandito sa harap, kung tatalbog-talbog lang ang salita ng Diyos sa iyo, hindi ka mababago. Hindi sapat yung alam mo ang salita ng Diyos. Hindi po sapat yun. Nagiging sapat lang yan kung pinamumuhay na natin ang salita ng Panginoon. Tulad ng mga lingkod ng Diyos. Kaya naging permissive will, may plano ang Panginoon. Kaya bilang conclusion sa atin, mga kapatid, sa ating topic ngayong hapon, ang bawat pangyayari tulad ng buhay ng mga lingkod ng Diyos sa Old and New Testament, nasabi ko na ito. Nasabi ko na pala. Parang napunta na ako sa conclusion. Tandaan natin, mga kapatid, tayong lahat, kung tayo ay nasa tamang alignment sa ating Panginoon, mayroong gagawin ang Diyos sa buhay natin. Maring sa umpisa, hindi natin maunawaan, pero pag ang ating puso naman ay nagpapakumbaba, ang Diyos malulugod sa atin. Isang bagay kung bakit nalugod ang Diyos kay Moises. May pangyayari kasi sa Numbers chapter 12
na pinagkwentuhan ni Aaron sa kani Miriam si Moises. Bakit siya lang bang anointed? Parang ganun eh. Siya lang bang ginagamit ni Yahweh? Di ba tayo rin? Nainggit sila. Nagkaroon sila ng marites na magkapatid. Magkakapatid yun eh. Si Aaron, 83 years old, ng panahon na yun. Si Moises, 80. Si Miriam, di ko alam. Narinig sila ng Diyos. Anong sabi ng Diyos sa dalawa? Alam niyo ba kung bakit ako nalugod kay Moises? Sapagkat sa lahat ng nabubuhay na tao sa buong mundo, siya lamang ang mapagpakumbaba. Dahil doon, tinubuan ng ketong si Miriam. Dahil sa pride. Dahil sa inggit. Nagsumamo noon siya kay Moises sa ating Panginoon. Si Moises nagsumamo sa Panginoon. Pinag-pray over, nawala ang ketong. Napaka-importante mga kapatid. Bilang lingkod ng Diyos, leader ka man o hindi pa, napakahalaga, napaka-importante sa lahat na katangian yung tayo ay mapagpakumbaba. Amen. Palakpakan natin ang Panginoon. Kung tayo ay mapagpakumbaba, hindi titignan ng Diyos kung mataas bang pinag-aralan mo. Ang Diyos ang magbibigay ng karunungan sa atin para tayo makapaglingkod. Tayo manalangin. Panginoon, salamat po na marami. Tunay nga, Diyos, na hindi kayang sapawan ng kasalanan namin ang dakila mong pag-ibig. Kahit kami makasalanan, kung gusto mong gamitin, gagamitin mo kami sa iyong obasan. Purihin ka, Panginoon. Nawa, O Diyos, ang salita mo na amin nadinig ngayong hapon ay hindi lang amin nadinig, kundi ito ay maisapabuhay namin. Salamat po na marami sa pangalan ni Jesus. Amen. And palakpakan natin, Panginoon. Glory to God. Amen. Masaya po ba tayong lahat? Amen. Wala. Masaya po ba tayong lahat? Amen. Yun. Masaya tayong lahat. Natapos naman ang ating mensahe na napakaganda. Naunawaan natin yung mga karakter sa Biblia. Ano yung mga mga nangyari sa kanila. At tayo naman po ay dadako sa susunod na gawain kung saan ang pagbibigay. At sabi nga dito babasahin lang po ako. Sabi dito, ang pagbibigay ng tithes o ikapo at offering ay dapat magmula sa masayang puso, hindi sa pilitan at bilang pagsunod sa Diyos. Ang mga pangunahing talata ay nagtuturo na ibigay ang unang bahagi ng kita. Sa Malakay 3:10 yun, di ba? Alam naman natin yon dahil lagi naman natin sinasabi yon. Yung ating mga ikapo at saka mga handog. Pero sabi dito sa 2 Corinth chapter 9 verse 7, ang bawat isa ay magbigay ayon sa ipinasya ng kanyang puso. Hindi mabigat sa kalooban o dala ng pangangailangan sapagkat iniibig ng Diyos ang nagbibigay ng masaya. Amen? Kaya dapat pag tayo nagbigay, yung kusang loob, yung hindi napipilitan. Kasi kahit tayo magbigay ng malaki, pero hindi naman bukal sa puso natin, hindi nalulugod ang Panginoon doon. Kaya kahit yan 10 piso o kano man yan, kung yan ay galing sa puso natin at kusang loob na ibinibigay natin, ang Panginoon ay malulugod sa atin. Amen po ba? Amen po ba? Amen. Kaya sa oras nito, panalangin natin ang ating mga kaloob. O hallelujah, purihin ka o Diyos, takilain ka muli sa hapong ito. Tunay nga, napakabuti mo sa bawat sa amin, na kung saan ikaw ang patuloy namin na sinasamba.
sa magitan ng aming mga awitan, ng aming mga pagpupatigid sa lahat yung pagbibigay namin sa hapong ito, na kung saan kami magbibigay ng ayon sa nais higit sa lahat, bukal sa aming puso at hindi kami napipilitan. Dahil ang nagbibigay ng nasa bukal sa puso, ito ay nalulugod ka. Kaya naman, Lord, maraming salamat sa mga kaloob namin na ito, na bibigay namin sa iyo. Alam ko, Lord, na ito ay kailangan dahil ito ay ginagamit sa gawain dito sa loob ng iglesia. Dahil ko, Lord, na pagpalain mo ang kaloob na to at ibalik mo ng siksik ligliks, nag-uumapaw sa bawat sa amin. At hayaan mo nga po, Lord, ng humahawak ng salaping ito, pagpalain mo siya at bigyan mo siya ng maayos na kalusugan. Ilos sa sakit karamdaman upang patuloy niya magampanan ang kanyang tungkulin pinagtitiwala mo sa kanya. Lord, maraming salamat sa bawat tagbigay at ibalik mo ito sa bawat sa amin ng ayon sa nais. Lord, maraming salamat. Ayaw mo nga po na ikaw ang siyang patuloy na maitaas. Pero sa pangalan ni Jesus, Amen and Amen. Tayo po ay magbigay. Ayan, so patuloy po tayong magbibigay para sa ating Panginoon. Para sa pangailangan ng church, yung the usual kung paano tayo nagbibigay para sa pagkaragdagan dun sa ating bills payment dahil nag-aircon tayo, syempre, di ba? So, lalo na ngayon, sobrang mainit. Ayan. Kaya naman, patuloy po nating pagtulong-tulungan yung pagbibigay, yung voluntary na makakaya nating ibigay para sa ating aircon. Amen? So let's pray. Hallelujah, Panginoon. Salamat po sa pumpong ito para sa aming pagbibigay sa aming aircon, Panginoon. Hiling po namin, O God, na Ikaw ang siyang patuloy na mag-bless sa bawat isa sa lahat ng bukas palad na magbibigay, Panginoon. Hiling ko po, God, ang patuloy na magpapala rin sa bawat isa. At itong mga ito, O God, bibigay po namin, O God, para sa ikakaluwalhati at ikakaayos, O God, ng aming iglesia. Salamat po sa pangalan ni Jesus. Amen. Kaya tayo po yung magbigay. Amen. So, magpapatuloy po tayo sa ating mga gawain. Ayan. So, doon po sa ating GC, ayan, sinan ko yung mga list, ayan, ng mga nag-register sa life class na hindi na-complete yung 10 lessons ng Sun Life. Ayan, so, ito-check din natin and pa-check din dun sa mga pastors kung sino yung mga naka-assign dun sa topic po na kailangan pong i-discuss sa mga students natin. So, nakalagay naman dyan, so lesson 1, yung salvation, buti konti lang. Nakakatuwang isipin na halos nung mga students natin na nag-register, ayun, so nakompleto na yung 10 lessons. Kaya naman, very good po. And then still pala, nag-wait pa rin kami dun sa, pwede pa ko yung mag-enroll. Idadagdag ko pa rito kasi may nakakita pala ako na baka willing pa rin na baka mag-register pa sa live class kasi open pa rin naman siya. Ang pinaka-requirements po dito is yung kompleto yung 10 lessons ng Sun Life. Then, ang live class po natin ay sisimula po sa May 17. So, we have, as of now po, meron po tayong 12 students. So, palakpakan po natin ang ating Panginoon kasi meron tayong 12 students. So, na-comply natin yung sinasabi ni Pastor Chris na at least 10. So, we are more than 10. Kaya naman, I believe na merong magandang gagawin ng Panginoon sa buhay ng bawat isa. Ito ay kailangan lang talaga is makompleto rin yung attendance kasi sayang yung bawat lessons na mamimiss ninyo. Ayan, sa mga lesson ng life class. So para siyang,
Sabi nga, di ba, yung born again experience, ipaparanas natin yung born again experience na paulit-ulit natin sinasabi kasi hindi lang siya parang uupo lang kayo, makikinig lang, hindi ganon. So meron tayong mga activities dito sa live class and alam ko na merong magandang gagawin ng Panginoon sa buhay ng bawat isa. So yun po, May 17 sa live class. Tapos siguro po by next Sunday na po tayo mag-i-start na i-comply yung mga lessons. So yung mga teacher po, paki-prepare po yung mga 10 lessons na ituturo dun sa mga student na kailangan pang makompleto yung lessons na na-miss nila. Kasi syempre, may mga naging absent, kaya po, be ready po sa mga lessons. I believe naman na ready po yung ating mga kapastoran. And then, meron po tayong youth hangout, so magstay po yung mga kabataan. Then after po ng victory song, after po ng live, so meron po tayong konting meeting. So pwede pong after ng victory song, wag po muna kayong umuwi. Ayan, meron lang po kaming i-discuss sa inyo. Ayan, kung kayo po ay willing, so ipupush po natin ito. So magpaiwan lang po kayo after victory song. Ano pa bang nakalimutan? Ako may nakalimutan pa. So yun lamang po, salamat po para sa ating closing prayer po. Kuya Mel, sige tayo po ito maying lahat. Hallelujah. Sige po tayo po ay manalangin para sa ating closing prayer. Hallelujah. Purihin ka, O Diyos, sambahin ka at dakilain sa hapong pong ito. We praise you and we thank you for your goodness and faithfulness, O God. Salamat, Panginoon, sa natapos po namin gawain sa hapong pong ito. Alam namin, O Diyos, na ikaw ang siyang patuloy na kikilos, Panginoon, kumilos, O God, sa aming kalagitnaan sa hapong pong ito. Salamat, O God, sa iyong presensya na patuloy na kumikilos sa aming kalagitnaan, especially sa iyong salitaan ay pinagkalob mo sa aming Panginoon. Alam namin, O God, na bawat season ng aming buhay, Panginoon, ito ay naayon sa iyong kalooban at sa iyong nais, O God. Anumang panahon, anumang sitwasyon, kahit mahirap, Panginoon, alam namin, Panginoon, na ito ay kalooban mo, but still, you will continue to increase our faith. You will continue to give us a spirit of resilience, Panginoon, yung katatagan, Panginoon, na lubusang magtiwala kami sa kapangyarihan mo, sapagkat bawat season ng aming buhay, O God, meron kang purpose doon, Panginoon. Salamat po, pagpalain niyo po ang aming pastor na nagbigay, O God, ng iyong mensahe, pagpalain niyo po siya, magandang pangangatawan at kalusugan, Panginoon, at sa lahat ng ginamit mo sa hapong pong ito, ay believe, O God, na ikaw ang siyang patuloy na magpapala sa bawat isa, at sa aming paghiwa-hiwalay, yung pag-iingat, paggabay mo, Panginoon, sa amin, O God, ay pagkalob mo, and that your traveling mercy sa lahat ng babiyahe sa pag-uwi, O God, ng bawat isa. Salamat po, we praise you and we thank you in Jesus' name. Amen. So, bago po pala ang lahat, we just ask prayer po, Panginoon, po para kay Papa. Kasi si Papa po ay kasalukuyang may sakit po siya, may nararamdaman. So, we ask prayer po kay Tito Rick na ipag-pray po natin si Papa. Tayo manalangin para kay Pastor Boy. May mga layunin ka, Panginoon, kung bakit nagaganap ang mga bagay-bagay, lalo sa aming pisikal. Pero ang paniniwala namin, Panginoon, ay hindi magtatagal mga ganyang pagsubok. Sapagkat hindi mo kami bibigyan ng pagsubok na hindi namin kaya. Ang sabi ng salita mo, Exodus chapter 15, verse 26, ikaw, Panginoon, ang dakilang manggagamot. Nagdideklara kami ng kompletong kagalingan kay Pastor Boy, sa stiff neck, sa back pain, sa pangalan ni Jesus. Ngayon din sa pangalan ni Jesus, nagdideklara kami ng kompletong kagalingan sa Kanya sa pangalan ni Jesus. O anuman ang ibang nararamdaman sa pangalan ni Jesus. Father God, thank you, Lord. Naniwala po kami na ikaw ang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Walang imposible sa iyo. Sa tao, imposible, pero sa iyo pa yung imposible. Salamat po na marami sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Okay, napag-closing prayer na. Tayo ay dadako sa ating benediction, taas ating dalawang kamay. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Ang masaganang pag-ibig, pagpapala at pag-iingat ng Diyos Ama sa pag-isa ng Diyos Anak at sa palagiang patnubay ng Diyos Espiritu Santo ay sumasa sa atin lahat sa pangalan ni Jesus ngayon at pagpakailanman. Amen and amen. Palakpakan natin pa rin. Amen. Sinong pinagpala ng ating Panginoon dito? Shout Amen.
Amen. Ayan, no? Napakaganda ng message ng ating Panginoon. Hindi aksidente na nandiyan ka nagpupuri sa ating Panginoon. Ang lahat ng bagay na nangyayari sa buhay natin is may purpose ang ating Panginoon. Kaya dahil dyan, nawitan natin ang ating Panginoon. Sa'yo, nagmumula ang lahat ng bagay sa mundo. Maging buhay kong ito. Sa'yo, naging mapayapa ang puso't isipan. Kahit maraming suliranin sa'yo lamang. Iaalay ang buhay na iyong ibinigay. Sa'yo lamang. Magpupuri sa samba, maglilingkod ako sa'yo. Amen! Mabot tayo sa ating Panginoon! Sa'yo nagmula lahat ng bagay sa mundo. Maging buhay kong ito. Sa'yo naging mapayapa ang puso't isipan. Kahit maraming suliranin sa'yo lamang. Iaalay ang buhay na iyong ibinigay. Sa'yo lamang. Magpupuri sa samba, maglilingkod ako sa'yo. O aming Diyos, patuloy ang pag-ikot ng aking mundo para sa'yo. At ang aming nais ko ay makapiling ka, o aming Diyos. O aming Diyos, sa'yo lamang iaalay ang buhay na iyong ibinigay. Sa'yo lamang magpupuri sa samba, maglilingkod ako sa'yo. Amen! Kamayan po natin ang bawat isa. Magpupuri sa samba, maglilingkod ako sa'yo lamang. Iaalay ang buhay na iyong ibigay. Sa'yo lamang. Magpupuri sa samba,